Morning guys, and mag-good afternoon na pala, no? Another day, another dollar, sabi ni Mika. Another dollar spent. We're going to the grocery. Punta lang kami ng Walmart and may mga ano siya, errands. Mga errands mo ngayon, punta ka ng May pipick upin ako sa Bath and Body Works. Deposit ako ng pera sa bangko. Ang pera, sana all. Bayad yun ni Ma kasi may pinabili siya sa akin. Okay. Uy, meron tayong topic, no, yung ginawa ng isang subscriber na bukod daw sa Maryland, ano pa daw yung mga ibang state na okay doon mamuhay yung mga mga Filipino USRNs na may family. Ikaw, sa tingin mo? Ako, uunahin ko, no, parang ako naiisip ko, depende yan sa depende yan sa environment na na preferred mo. Gusto mo ba sa city or gusto mo ba sa medyo suburb or countryside? Kumbaga, muna, determine nyo muna kung ano yung nyo. Yung preference nyo. Kasi it's all over the country. Yan. Hindi kayo mauubusan ng city at yung mga tahimik na lugar dito, countryside. Kailangan mag-decide ka muna kung ano talagang type mo environment. Tapos, of course, dyan na yung papasok yung sa cost of living. Well, ako ang masasabi ko dyan sa cost of living, lahat naman tayo, ang goal natin maka-adapt dun sa cost of living ng isang lugar. Mababa man or mataas man, kasi adjusted talaga lahat sahod, mga taxes. So kahit mababa yung cost of living dyan, syempre magbabudget ka pa rin. Baga parang adjustment pa rin yun. Pero ang pinaka-importante kasi lalo na dun sa may mga kids, yung school district, diba? Yung score. Maganda ba yung yung school district? Kaya kaya natin pag nagtitingin tayo sa Zillow or sa Redfin, kahit na wala pa tayong anak, tinitingnan natin yung score ng school district. Dito sa area, kung nasan tayo ngayon, medyo mababa pero meron namang nearby na county na mataas. Ang ibig niyo sabihin na dito kung saan kami mababa, yung mga ratings ng ng school. So yung pinakamalapit na school, yun ang advisable daw na yung mag-review kayo ng mga schools nearby kung yung mga ratings ba nila is within the acceptable range. Yan. Tapos next question niya ay okay rin ba magstay na lang dun sa state niya after ng contract? Yun ay depende sa inyo. magugustuhan nyo. Kung okay na kayo dun sa buhay, kung saan man kayo nag-umpisa, sabihin natin in 2 to 3 years, kung sa tingin nyo ba adjusted na kayo dun sa lugar nyo or na-establish nyo na yung buhay nyo dun, kumbaga parang alam nyo yun, yung yung may friends na kayo, yung may Filipino community na, okay na kayo sa workplace nyo. I mean, not bad naman na magstay na kung saang state kayo nag-umpisa after contract. Parang yan, topic yan lately sa dun sa Lefora. Di ba pwedeng Sige sa na. Lefora. Parang ang dilemma nila, okay na daw sila dun sa state na kung nasan sila, like may sarili na silang bahay, hindi sila car poor, hindi sila house poor, tas okay yung
famous na post yun eh. So, ayun. So, ito, ayoko lang mapakuwalan to sa isip ko, no? Ang dali kasi makalimot eh. Depende na rin yan eh, kung sabihin natin na kayo ba yung isa sa mga nurses, sa mga nagbabalak lumipat ng state after ng contract nyo, na-research nyo na ba yung mga cost doon? Na-research nyo na ba ang environment doon? Yung traffic doon? Yung additional siguro yung crime rate. Iisa lang naman ang goal nyo eh. Kahit na ma-establish nyo na yung buhay nyo, kung nasa ang state kayo nag-umpisa, sabi natin na nag-stay kayo for 2 to 3 years, yung goal ulit na kailangan nyo i-achieve kapag lilipat kayo ng ibang state is yung goal nyo na naman maka-adapt doon sa cost of living ng lugar na yon. So, okay lang ba sa inyo ulit mag-reset? Kumbaga parang reset with experience na, di ba? Yun lang naman yung dun eh. Pero ako naisip ko, kung okay na kayo, kung wala naman ng ibang reason na lumipat, no, ba't pa kayo lilipat? Ako naman ang nakikita ko dun sa post na yun, yung sa rate. Tapos sabi nga mas malapit sa Philippines, ilang oras lang yung biyahe to Philippines. Tapos syempre yun, mataas yung rate. Tsaka yung isang post doon, napuntahan na rin daw nila yung lugar, tapos nagustuhan nila. So ayun, parang ang hirap din sagutin ng question na yun. Kumbaga nasa drive nyo na lang talaga kung talaga bang pinupush kayo na lumipat doon sa lugar na yun kasi nakita nyo na at feeling nyo gusto nyo, go, diba? Oo, naman yun eh. Kasi yung may mga what ifs kayo. Oo. Parang sige go. Tsaka kung sinisipag kayo maglipat-lipat, go. Para lang din walang what ifs na. At saka experience yun. Okay rin naman yun. At least na-try nyo, diba? Yun naman ang dun eh. Yun naman ang nag-gain nyo dun eh. Experience. Kasi tinry nyo na i-experience yung desire nyo lubang lumipat dahil alam nyo mas better doon. At least nakita nyo, at least ano nyo na ano bang term yun? First hand experience. Oo, may experience nyo or matutuklasan nyo kung talaga bang nasatisfy niya yung needs ng ng paglilipat nyo. Kung baga parang example, lilipat ako sa lugar nito kasi mas mataas ang sahod ko ngayon. Ngayon nyo malalaman kung ma-achieve nyo ba yung na yun, yung mga na yun, mga naiisip nyong mga objectives yun, objectives. Depende rin sa energy level nyo. Oo. Pwede namang go, lipat hindi lang naman ito California, no? Kahit saan, oo. Kahit sa mas mababa na yung cost of living ng pupuntahan nyo, pare-pares pa rin kasi talaga. Mag-a-adjust na naman ulit tayo. Kahit naman kami paglipat namin ng Alabama to dito, syempre na ngayon 1 year na kami dito. Talagang wala na talagang takas na ang taas na talaga ng cost na mabubuhay dito. Pero livable pa rin naman. Yun naman ang namin eh. Kami share ko lang, kaya kami yung nag-drive sa amin na lumipat dito sa Maryland kasi noon pa lang nung nasa Alabama kami, yung drive namin na lumipat dito sa Maryland ay panalo sa situation namin dahil maraming kami kamag-anak dito at lagi namin silang pinupuntahan dito sa Maryland. At kung hindi man Maryland, ang napakalapit lang yung New Jersey na napupuntahan namin. Kaya panalo sa amin tong lugar na to. Maganda. Kung siguro kung wala kaming kamag-anak, baka siguro nagstay na kami sa Alabama. Naghanap na kami ng bahay doon. Or ako naman Texas siguro. Or baka Texas kasi ang dami lumilipat doon eh. Oo. Mostly ng mga ka-agency namin nandun.
nandun, lumipat. May mga sariling bahay na. I mean, okay din yun kasi yung lilipatan yung lugar kung malaki din yung Filipino community. Kasi ano parang mafe-feel nyo, parang at home ba kayo? Yeah. Yun lang naman. Ay, going back dun sa yung tanong na sang pang state aside sa Maryland. Kasi since na-experience natin ang Alabama, I would suggest Alabama. Diba? Ano masasabi mo dun? Ang masasabi ko dun, para sa amin siguro Alabama. I mean, hindi siguro para sa lahat ng tao yung lugar na yon, pero kasi ang daling mabuhay dun Oo, low cost of living, tapos may mga magagandang schools. Kompleto naman lahat. Safe. Kompleto naman yung mga necessities, kompleto. Pero kung ano lang kung Kasi lang hindi nyo siya may bibida kung gusto nyo yung mga tourist attraction. Hindi naman kasi touristy yung Alabama. Oo. I mean, ano lang naman siya, malaking college town na yung Tuscaloosa. Tuscaloosa, oo. Tsaka at least pag may visitor kayo, sure kayo na kayo ang gustong puntahan, hindi yung attraction sa place na yun. Oo. It's a test of a relationship. Oo, as in kayo talaga yung gusto nilang makasama, makabanding regardless of kung anong ma-offer nung place nyo, kung may mga attractions ba doon or ano. May mga state parks, pero lahat naman ng state or all over the US naman may mga parks Simple siya, simple lang mabuhay doon. Pretty naman siya, it's a nice place, pero hindi siya hindi siya touristy. Hindi siya yung tourist attraction na inviting sa mga tao from Philippines. Syempre, diba yung mga tao kung galing ka sa Pilipinas, pag sinabi mong Amerika, ano bang image, diba? New York, California, ano pa ba? Basta yung mga touristy, Chicago. And then, yung Alabama talaga, parang siya. Parang isang malaking bahay at may malaking garden, ganun. Parang home feels lang. Wala masyadong sweet home. Kaya siguro siya tinawag na Sweet Home Alabama. And of course, siguro may re-recommend namin kung hindi man ng Maryland, Texas. Ang daming pupunta doon. Siya, livable yung cost of living doon and maraming mga Pilipino. Kaya hindi kayo ma-homesick siguro kung sa Texas kayo mabubuhay. Mas diverse na rin. Kesa sa Alabama, mas diverse sa Texas. Plus yung mga bahay doon, mas affordable. Yun. Kasi parang maraming bagong tayong mga bahay doon yun lang naman, guys. New construction na kayo, i-share nyo kung yung mga dito, mga nasa comment section natin. Kayo kung ano pang mga masasabi nyo. Comment kayo. Kung ano pang state ang mga may re-recommend nyo. Or okay lang ba sa inyo yung gano'n na kung matapos nyo yung contract okay na ba dun sa state na yon after 2 to 3 years matapos nyo yung contracts with agency.